Dipinsahan kaagad ang harapan ng peloton. Ayaw nila mag-ubos dito dahil alam nila na kapag lalabas sila dito at patag yung kanilang ruta, kaya masasayang lang. Kailangan humahanap ka ng diskarte rito kung paano ka makakawala rin. At kapag nag-breakaway ka rito, kailangan na matatansya mo na yung labas mo dahil kapag gagalaw yan ng peloton, napakarami yan. At dito meron na tayo mga naiwan dito dahil syempre hindi naman talaga lahat merong ensayo rin dahil matulin talaga. Dahil 2 laps lang yung ating laban. Kaya ito si Idol rito, naghahabol siya. At ito yung likuran ng peloton. Meron tayong mga mechanical problem dito. Dahil ganun talaga. Kapag sa karera na, doon pa talaga magkaka-problema yung bike nyo. At meron na tayong breakaway rin. Kaya ito ay naghahabol yung ating grupo rin dito. Kaya matulin yung harapan ng peloton. Dahil meron tayong isang solo breakaway. Pero mahirap din itong suluhin pa niya dahil meron pa siyang isang ikot rin at napakalakas ang hangin. 45 to 46 sana dito yung takbo ni Idol, pero nararamdaman niya na nahirapan siya dito sa hangin at wala talaga siyang kapalitan dyan. Paglingon niya, nasa likod na yung grupo rin. Si Mark Jero ng Team 7-Eleven, siya yung humahatak rito dahil wala siyang kakampi ata rito dahil wala mga Team 7-Eleven maliban sa kanya rito. Kaya kailangan niyang kapag may lalabas at wala nang humabol, kaya mapipilitan talaga siya at marami na talaga tayo mga nakikitang naiwanan at ito nagkasimplangan at nagkasabitan rin sila dito. Sa kanina rin sa neutral dahil sa napakarami din nila, hindi talaga yan maiwasan yung simplangan dahil kapag ikaw ay nagkakamali dyan, may nagpreno sa harapan mo ay talagang simplang talaga yan dahil hindi naman to mga pro, kahit mga pro nga rin ay nagkakamali, ganun talaga rin kapag sa loob na ng karera dahil kasama talaga yan sa laruran. Si J.S. Gira nasa harapan ito yung grupo rin, naghahabol na naman sila dito, puro habol na yung ating grupo dahil kapag meron ng nakapagkatim ng breakaway ay dalhang kailangan lang hahabulin din dito dahil patag Pero napakabigat yung maintain niya dito, 50. Ang tanong rin kaya ng San Leonardo, matitiis rin kaya niya yung kanyang speed rito na 50 kph dito. Sabi niya dito, nasa likod na yung isang batalyon. Kung sinubukan rin sanang kontrolin sa kanyang kakampi ang grupo, pero mahirap din kontrolin dahil syempre mayroon pang mga ibang team yan. Kaya tiniis, sacrifice, solo talaga siyang gumawa ng diskarte dito. Sinubukan talaga niyang tiisin rin, pero nararamdaman niya na pinapahirapan siya ng hangin, hindi sa kalaban, sa hangin talaga sila nahirapan. Dahil siyempre open na open ditong laro nila dito rin kahit talaga umuusok-usok yung alikabok dyan nararamdaman niya dito na hindi talaga siya pinagbibigyan, kaya dahan-dahan na rin siya dito bumabagal, pero lumalaban pa rin sana siya rito, pero papadigit na sa kanya yung peloton natin. At yan, may dumikit na kay Buzz Penis ang mangyari dito dahil nandyan na sa likod yung grupo. Sino kaya mananalo dito? Ito na nga, Marvin Mandak at saka Jero ang nangunguna dito sa harapan. Nakaupo Mark Jero versus Marvin Mandak. Sino kaya nakakalamang dyan? Sayang yung ating breakaway, inaabot din si CJ Gira. Ganun talaga, hindi niya natiis yung kanyang speed kanina. Grabe, sumisigaw na dito sila. Sayang raw, hindi sila sayang yung breakaway na inabot talaga. At ito buo sila dito. Buzz Penis, Marvin Mandak nakaupo. Nililingon pa dito ni Marvin Mandak kapag may lalabas dyan sa harapan. Talagang kailangan siguro niyang angatan rin at si Jiro dahan-dahang umagwat, pero talagang sinundot ni Marvin Mandak kaya naging siya yung kumuha doon. Pangalawa si Mark Jero at pangatlo si Luis. Grabe, sumisigaw sila kanina. Sayang raw, hindi sila nakabukan. At si Nathaniel din, medyo malayo rin siya. Hindi siya nakarimate dahil singitan na talaga yun. Kailangan buo yung loob ulit. Siguro kapag may ahon to, lamang dito si Nathaniel. Pero syempre babawi yan sa susunod ng laban.